Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito na nga po, as we expected, ginawang ombudsman si Boying Rimulya para sa mga Duterte at sa mga Duterte supporter. Dahil hindi nila matanggap na ang pangalan ni Speaker Romualdez ang lumalabas na pinaka-mastermind ng sindikato ng flood control ng DPWH. Kasi kung inyong maaalala doon sa hearing na ginawa ng Senate Blue Ribbon Committee, na kung saan si Senator Marcoleta pa yung head ng Senate Blue Ribbon na yan, merong 15 congressman ang binanggit doon at the same time, nabanggit din ang pangalan ni Speaker Romualdez. Ngayon, dahil hindi nga may connect ng mga Marcos administration, yung mga Duterte doon sa issue ng flood control, nakakita sila ng butas nung umatras ng mga diskaya na makipagtulungan sa ICI dahil pinoprotektahan daw nila si Senator Bongo at the same time dahil nga sa joint venture ng pamilya o yung tatay ni Senator Bongo sa mga diskaya, nakitaan ngayon ng butas itong si Senator Bongo. Kaya ito, panoorin po natin itong balitan to bago natin himay-himayin kung paano minamanipula ng ICI yung pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control project ng DPWH. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Iniimbestigahan ng DPWH ang umano'y joint venture o pagsososyo sa negosyo ng pamilya ni Senador Bongo at ng mga diskaya. Ang ugnayang ito umano ang dahilan kaya pinoprotektahan ng mag-asawang diskaya si Go ayon kay Ombudsman Boying Rimulya. Sabi pa ng Ombudsman, posibleng protektahan din ng mga diskaya ang mag-inang Senador Mark at Cynthia Villar. Sinisilip naman ng opisina ang mga proyektong napunta sa kapatid ni dating Senador Bong Revilla. Nakatutok si Salima Refran. Pansinin nyo yung mga tinutumbok ngayon ni Boying Rimulya, yung mga hindi pumirma doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, damay-damay na ito. Ngayon, sinasabi, pinoprotektahan daw ng mga diskaya itong mga senador na to. Ang unang tanong, bakit nila kailangan protektahan yung mga senador? Hindi ba dapat baliktad? Mga senador dapat ang nagpoprotekta doon sa mga diskaya para hindi sila ikanta. Pero dito, ang narrative nila, yung mga diskaya pa ang pumoprotekta sa mga senador para hindi kumanta ito. Nakakatawa, di ba? Kumbaga kung iisipin mo, kaya nilang i-twist yung kanilang narrative basta lang makuha nila yung gusto nilang mangyari sa tinatakbo ng investigasyon na to. Nakatutok si Salima Refran. Hindi na raw nagulat si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na tumanggi na makipagtulungan ang mag-asawang Duterte. At hindi na rin kami nagulat na ang ituturo rito sa nangyayaring sindikato ng flood control ay yung mga kapanalig ng mga Duterte. Ang Dutertistang Pacifico Curly at Sara Diskaya sa investigasyon ng ICI o Independent Commission on Infrastructure. Kasunod ito ng pahayag ni ICI Commissioner Rogelio Singson na wala pang kwalipikadong maging state witness sa mga humaharap sa ICI. Evasive talaga siya, hindi niya talaga sasabihin lahat. Selective lang. Meron siya selective recall ng mga bagay-bagay. Kaya raw pili lang ang impormasyong inilalabas sa mga diskaya. Ang sabi ni Rimulya, meron daw kasi silang pinoprotektahan. He's protecting people, like Bongo. Kasi nga, yung joint venture nila, 8 projects worth 800 million. Doon sila simula lumaki. But they will not talk about it. Ang tinutukoy ni Rimulya ang mga joint venture na pinasok ng mga diskaya sa pamamagitan ng kanilang St. Gerard Construction kasama ang CLTG Builders na kontraktor na pinangangasiwaan ng ama at kapatid ni Senador Bongo. Ang mga joint venture nangyari mula 2017, panahong Special Assistant pa si Go ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama. Ang nakakatawa rito, hindi pa nagsisimulang mag-imbestiga ang ombudsman
o kung sino man, wala pa nagsisimula mag-imbestiga doon sa mga nangyari pa bago umupo si Bongbong Marcos. Kung inyong matatandaan, nung SONA, ang pronouncement ni Bongbong Marcos, ang imbestigahan, yung 3 taong terminong hinahawakan niya. Pero yung mga kapaligid sa kanya, hindi pumayag. Kasi kung yung 3 taon lang ang pag-uusapan, hindi nila maikukonekta ito sa mga Duterte. Kaya ngayon, kung pansinin nyo, pati yung termino ni Pangulong Duterte, tinitingnan na rin. Which is wala namang masama sana doon. Pero, ang tanong dito, naimbestigahan na ba nila bago sila magbigay ng conclusion? Di ba wala pa? Pero, sa pananaw ni Boying Remulla, meron na silang conclusion na meron ng conflict of interest dahil doon daw sa panahon na yun, lumaki daw yung kita ng tatay nila, ni Bongo at nakakuha nga rin ng 8 major flood control project. Pero hindi pa nila tinitingnan kung yung proyektong ba yun ay nagawa ba at napapakinabangan na ba ng tao. Kasi kung yan ay nagawa naman at napapakinabangan na ng tao, wala namang problema doon. Pero ang inilalagay kagad nila, siyempre parang first impression last tayo rito eh. Pinamumukha nila rito dahil nga merong joint venture sa mga diskaya, ina-assume kagad nila yung joint venture ng kumpanya ng tatay ni Senator Bongo, maanumalya na kagad. Diba? Wala pa silang nilalabas na investigasyon, pero ang conclusion, dawit kagad yung pamilya ni Senator Bongo sa maanumalyang flood control ng DPWH. Kasama ito sa mga tinanong sa mga diskaya sa State Witness Evaluation at case build-up ng DOJ. Sabi nila they had to go through a mediator, tapos lisensya lang daw na ginamit nila. Ang ginamit ng kabila. Hindi daw siya nakialam, binigyan daw siya ng 3%, parang ganun. Hindi ako naniniwala hindi siya ganun Pastor yan. Kausap na raw ng Office of the Ombudsman ang DPWH kaugnay ng investigasyon tungkol dito. We are looking at connections between the Diskayas and CLTG Corporation. Ang daming kontrata ng mga Diskaya. Libo. At meron na kaming plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw. Dito naniniwala naman tayo rito kay Secretary Vince Dizon na magiging patas to sa gagawing investigasyon. Dito nga sa kumpanya ng tatay ni Senator Bongo. Dahil alam natin ito hindi papayag to na madidiktahan siya. At ang ididikta sa kanya ay yung mali. Kaya sa tingin ko, medyo hindi magtatagal sa posisyon itong si Secretary Vince Dizon. Matatanggal to kapag ito sumalungat sa gustong mangyari ng administrasyon ni Bongbong Marcos. To look at those, specifically at those contracts of the Diskayas during the previous administration. Pero bukod kay Go, tingin pa ni Remulla, may iba pang pinoprotektahan ng mga diskaya. Meron pa. Sino pa po? Mark Villar. Cynthia Villar. Gusto possibility lang. Patatanda ang naging DPWH Secretary si ngayon Senador Mark Villar mula 2016 hanggang 2021 noong panahon ng Administrasyong Duterte. Kasi na secretary si Mark, ay doon sila lumaki, doon sila nakakuha ng napakaraming project. That's where they really rake it in yung secretary si Mark. Hindi pwede hindi alam ni Mark yan. Sir, si Ma'am Cynthia Villar, bakit po nakikita niyong may connection rin sila with the Diskayas? Hindi lang, kasi wala ako pa akong direct evidence dyan. Pero, yung stay kasi ni Mark, and knowing that this Diskayas became very big during that time. So, wala pa rin siyang direct na ebidensya na maglilink kay Cynthia Villar. Pero, iko-connect yan dahil anak niya si Mark Villar. Pati yung kapatid niyang yung isa, yung Senador Villar na rin, si Camille Villar. Ililink din yan ni Boying Remulla. Dahil nga siyempre isang pamilya na lang yan, isang kumpanya ang pinangangasiwaan ng mga yan. So, dahil wala silang maikukonek doon sa nanay at kay Camille Villar, ililink nila yan sa anak na si Mark Villar dahil dating naging secretary ng DPWH under ni Pangulong Duterte. Ngayon, ang tanong nga dito, bakit baliktad? Bakit yung mga senador ang kailangan protektahan ng mga diskaya? Samantalang ang diskaya nakakulong.
Itong mga politikong sinasabi ni Boying Remulla, laya. Di ba dapat ang magprotekta dapat yan yung mga senador kasi sila yung mas makapangyarihan ngayon kesa dito sa mga kontraktor. Pero bakit ipinipilit nito ni Boying Remulla na yung mga diskaya pa ang pumuprotekta sa mga senador na to? They sought favor with these people. Gusto nila in sila. Hindi naman sila magiging in kundi sila gagawa ng extra effort. Sinisilip na rin daw ng ombudsman ang mga proyektong napunta sa kapatid ng dating senador na si Bong Revilla. Kapatid niya kasi yung contractor nila eh. Kapatid niya si Princess Revilla, aka Rebecca B. Ocampo, Rebecca Bautista Ocampo. That's Princess Revilla. Siya ang contractor ng lahat ng projects. You're talking about... Dito naman kay Senator Bong Revilla, ito madali rin i-link to sa katiwalian kasi nga na-involved na ito before sa BIDAP kasama ni Jinggoy Estrada. Kaya kung titingnan nyo, di ba, si Jinggoy, ang dali nilang mapunasan ng kulay itim kasi nga nakulong dahil sa BIDAP kasama niya si Bong Revilla. So madaling maililink. So kagaya kay Bongo, meron sila nakukuhang mga butas na pwedeng gamitin para maidiin lang sa controversial nito. Pero kung iisipin ninyo, sa mga affidavit ng mga kontraktor na nagsalita na tungkol dito sa lokohan, sa nakawan ng budget sa DPWH, isinasampal na sa pagmumukha natin sa mga media, sa mga politiko, sa senador, di ba? Saldi ko, Martin Romualdez. Kahit yung mga kasama nilang kongresista, sinasabi, saldi ko, Martin Romualdez, pero bakit parang bingi, bulag, itong ombudsman natin, yung mga taga-ICI, ayaw sabihin kung ano yung kanilang, ano yung nakikita nila sa investigasyon nila, sila nga nakakaalam. Bakit ganun? Diba? Sinasabi na nga sa inyo, ito ang mastermind. Pero, ang nangyayari, ang nadidiin lang dito, yung mga kontraktor tulad ng Diskaya. Ilalabas nila ngayon, ang pinaka-guilty, mga kontraktor, yung mga district engineer ng DPWH, yung mga binanggit na congressman, wala na. Sitting pretty, nagtatawanan na lang kasi ligtas na sila. Si Martin Romualdez, nung humarap sa ICI, diba? Pagpasok pa lang doon, medyo yung ngiti niya hindi pa ganun 100%. Pero nung lumabas na ng ICI, ngiting tagumpay na. Parang nga lumalabas, absuelto na siya dahil wala naman nakakaalam kung ano tinanong doon, ano na pag-usapan. Baka nga sabi nila, baka nga daw nagkamayan, nagkapihan pa doon. At tapos sasabihin, okay ka na, dating Speaker Romualdez, absuelto ka na. Kami nang bahala. Ilalaglag namin yung mga kapanalig ng mga Duterte. You're talking about Bong Lani and the children. Kasama lahat yan. Mabigat yan, mabigat. Pero bukod sa mga nabanggit na personalidad, may ilang politiko pa raw na hindi pa lumalabas ang pangalan na posibleng tumanggap din ng mga kickback. May nakuha kaming AMLA document ng isang transaksyon na nag-remit yung top contractor ng pera sa dalawang congressman. Yung isa 75 million, thereabouts. Yung isa 25 million. Sitting congressman ngayon. Active congressman. At hindi pa na papangalanan. Hindi ba? Hindi ba? Ang hula ko dyan, yung dalawang congressman na sinasabi nito ni Boying Remulla, malamang ito, kapanalig ng mga Duterte ito. Tapos yung mga sinabi ng mga Diskaya, under oath yun, meron silang affidavit nun, may sworn statement sila, absuelto yun. Malamang ang ituturo rito, mga kapanalig ng Duterte ng mga congressman. Bukod kay Diskaya, tingin ni Remulla, meron din pinoprotektahan si dating Undersecretary Roberto Bernardo na hindi pa raw ikinakanta ang lahat ng kanyang nalalaman. He's protecting some other interests upstairs na meron pa siyang pinoprotektahan. Kasi USEC na siya na yung operator ng parang ni Duterte. Kaya alam niya lahat yan. Pinabulaanan ng... Tingnan nyo? Alam niya kasi dating USEC daw under Duterte administration.
So malamang ang pinoprotektahan doon nito ni Undersecretary ng DPWH na to, Duterte pa rin. Pero ang tanong dito, bakit nga kaya ayaw na makipagtulungan ng mga diskaya? Siyempre, number one doon dahil nga sa sinabi nga nung isang commissioner ng ICI na wala pa raw silang nakikitang magiging pinaka reliable witness. So, siyempre, sa part ng mga diskaya, matalino tong dalawang to yung mag-asawa. Hindi nila ibibigay lahat ng kanilang baraha hanggat hindi nila nakukuha yung gusto nilang makuha. Alamin man natin, wala sila sa disposisyon para mag-demand ng kung ano man yung gusto nilang mangyari. Pero, dahil nga sa hawak nilang impormasyon, malamang may mga hawak silang ebidensya na magtuturo sa mga kongresista na kumikickback sa kanila. Hindi nila talaga ibibigay lahat yun hanggat hindi nila nakukuha yung gusto nilang makuha. Kaya nga sinasabi nga rito ni Senator Marcoleta, kumbaga sa kanya, pinadama niya muna itong mga diskaya, di ba? Una, tinakot niya na kung hindi kayo magsasalta, kayo lang ang makukulong. Yung mga gumamit sa inyo, sitting pretty sa bahay nila, nagtatawanan, pinagtatawanan kayo. Parang ganon. Kaya kumanta yung diskaya. Ngayon, pwede namang ilagay sa witness protection program yung mag-asawa. Ngayon, doon kayo makikipagnegosasyon na kung ano yung gusto nyo makuha, mga karagdagang impormasyon. Pag hindi nila ibinigay, hindi tanggalin nyo sa witness protection program. Malamang sila na mismo ang magbibigay ng lahat-lahat ng impormasyon na kailangan nila. Ang problema kasi, doon sa affidavit kasi ng mga diskaya, walang senador ang nabanggit na madidiin dito sa flood control. Puro congressman at nabanggit si dating Speaker Romualdez. At yan ang iniiwasan ni Bongbong Marcos kasi pag naipit yung pinsan niya, sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez, nasa tarangkahan na ng Malacanang yung pinaka-mastermind at matuturo si Bongbong Marcos at baka magaya uli sila nung nakaraang EDSA People Power, baka itapon uli sila sa labas ng Pilipinas at hindi na makabalik sa kanilang lupang sinilangan. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.